Okay, hello, welcome po sa inyo. Nasa Ephesians na tayo. Talyari na yung ating Galatians. Ano bang ma-expect natin dito sa Ephesians, sir? Sa overview mo ba, meron bang problemang malala itong Epeso? Actually, yung letter ni Paul sa mga Ephesians, hindi siya katulad ng sa Galatians Wala na masyadong rebuke, gano'n? wala. Meron din, pero puro comment Actually, walang ganong rebuke. dito. It's more on letter niya para sa buong church, doctrinal actually, yung itinuturo niya dito. Parang Romans na yung, though may mga konting pasulpot-sulpot na rebuke, doctrinal yung pinaka-purpose noong sa Ephesians. Pwede din na kinakamusta niya, di ba? Mga ganun. Ang maganda sa Ephesians, parang ito yung epitome nung lahat nung epistle ni Paul. Kumbaga, dito mo makikita yung, paano ba? Hindi naman mayabang si God. Hindi naman mayabang si God, pero kung makikita mo yung flex nung wisdom ni God sa church at saka yung beauty nung love ni God sa church, sa Ephesians mo makikita. Parang, have you considered my servant Job? Parang gano'n. Oo. Tapos kumbaga, basta pag binasa mo, ang term kasi dito, pahinga mo the queen of the epistles, the divinest composition of man, the Waterloo of commentator, and like a commentary on the Pauline letters, and probably it has been termed the crown of Paulinism. So, sabihin, sa lahat ng epistle ni Paul, ito daw yung pinaka-angat talaga. However, the cherry on top. However, though kung gusto mo makita yung magandang pagkaka-explain ng pagmamahal ng Diyos sa church at kung paano yung church ay dapat magmahal sa Diyos at sa kanyang kapwa, yun din yung naging rebuke sa kanya nung nakalimutan nila yung first love nila sa Revelations. Di ba sila yung isang kausap doon? The church sa Ephesians, sila yung kauna-unahang ni-rebuke. Pero, wag muna tayo doon sa part na ni-rebuke kasi ayaw naman natin na aabot tayo doon, so i-prevent natin. Matuto tayo sa kung paano tinuturo dito ni Paul through the wisdom of God yung pag-ibig ng Diyos sa church. Okay. Alright. Ano, 1? 1 to ano? Ay, sige, bago ka singit pa ako. Soji, Hindi, magsingit doon. Hindi, ipapasok ko na naman yung sa CSE, Comprehensive Sexual Education. Teka, bago ipasok yun, sisingit ko lang tong kay Karl Marx. Si Karl Marx, sabi niya, si Karl Marx. Ayan, hanggang dyan pa naman? Meron. Masikat sila nung araw, mga... Hindi, kahit naman sa world religion, tinuturo ito si Karl Marx Kasi si Karl Marx, naniniwala, actually, pasok din siya. Si Sigmund Freud, si Karl Marx. Si Sigmund Freud, sinasabi niya na yung religion is tinatag ng mga tao na merong father issues, yung mga anak. Tapos may mga troubled issues. Si Karl Marx naman, ginagamit daw yung religion as opium of the masses para makontrol sila. Ngayon, sabi ni Karl Marx, ang new man daw at new society is possible lang kung merong new economic system. Okay? Yung new man at new society is possible lamang kung meron tayong new economic system. Okay na sana Kaya nga lang, ang new man at saka new society is possible lamang if, sabi dito, dun sa accomplished work ni Christ. Nagkaiba lang doon sa source. So, dito sa Ephesians, pakikita ni Christ yung accomplished work niya. So, kumbaga, sa mga churches, pinaka-visible na ituturo, kunwari, sa lahat ng churches na sinulatan, ang ituturo, Ephesians. Yun. Ngayon, punta naman tayo sa sinasabi mo sa CSE. Ano ba take mo doon? Ewan ko, di ko pa nababasa okay. Pero ayokong ituro sa mga bata yun. Totoo nga, hindi naman ako pabor sa yung mga kailangang, yung mga katawang nakukulong Okay. Ano ba yun? Yung siyempre bilang Christian, pabor ka ba sa transgenderism? Siyempre. Okay. Medyo Sorry na. Hindi lumipad yung isip ko. Okay, Nang naisip ko nakukulong, yung literal na nakulong sa bilangguan. Hindi, di ba may yung parang okay. Kanyari lalaki ako. Babae ako, nakukulong lang ako sa katawan ng lalaki. Yun kasi yung kanilang
yung kanilang yung kanilang naratibo para Okay. sila mag-transition Okay. Yun Kaya I declare myself I consider myself, ano kaya lang tamang term? Basta. Kaso nga lang kasi, magkakaiba kasi tayo. I identify. Okay. I identify. Oo. Kaso kasi, though nagtuturo ko ng personal development sa senior. Kasama sa curriculum talaga. May mga naka-insert doon na konting mga sexual education na kumbaga natatouch na. Kaso nga lang, hindi dapat mawala doon yung moral and spiritual balance. Yun ang maganda kasi doon. Kasi yung spirituality is an aspect no pagkatao ng isang tao. Hindi mo pwedeng ihiwala yun. So, kumbaga, sasabihin mo na ito yung mga kunwari, ito yung mga risk ng pagpasok sa premarital sex, pero sasabihin mo din yung moral responsibility mo and spiritual responsibility mo sa bagay na yun. So, kumbaga, ina-emphasize pa rin namin na hindi mo ginagawa yon sa hindi mo asawa. So, kumbaga, ganun. Yung unlike doon sa nangyari doon sa CSE na parang inaano nila, hold nila ngayon sa mga pre-LM, LM, may mga 0 to 4 no? Sa tingin ko, tama yung ginawa na i-revisit, pag-aralan muna maigi. Pero ako naman, hindi ako totally against na ituro yung mga ganong bagay. Meron namang tamang balanse na maituro yung mga bagay without encouraging the individual dun sa bagay na yun. Ipakita yung risk, ipakita yung moral and spiritual responsibility dun sa tao. It's not that you're exposing them sa sin, but you are exposing them sa wisdom. Kaya nga, kasi baka kapag hindi nga naman nila alam, mas prone magkamali. Katulad ngayon, sa DepEd Nueva Ecija, ewan ko sa ibang division, may tinatawag kasing Bible Month awareness. Ngayon, Bible Month, yun ng January Tsaka merong batas dyan na kinoconsider yung, I think, first Monday or last Monday ng January na yun yung celebration ng Bible Month. So, total naman pala, may ganun. O di dapat ang Bible is ginagamit bilang moral compass or basihan ng moral compass. Siguro kung merong ganun, na kung saan yung pagtuturo ng CSE or sexual education is may balanse ng moral and spiritual responsibility, mas maganda siguro na maituturo yung ganung bagay. Kaso walang problema kasi, kapag kasi tinuturo yung mga technical na ganyan, hindi sinasamahan kasi ng mga moral and spiritual integration dapat nga hindi lang integration part nung mismong pagtuturo. So, yun lang, maging careful lang muna. Kaya tama yung sinabi nung isa, bakit ka ba nakapasok sa atin agad-agad yung ganun. Actually, even yung God, even kahit yung God, yung gender and may development. pondo kasi yan oo nga. No? Pag may pondo kasi, madali ka. Para lang yung theory of evolution na nakapasok nung ilang years na sa Western, din yun, parang propose din yun na isang businessman. May pondo din. Parang andaling pumasok kasi na isang... May pondo. Actually, ayan. Yun nga. Yun ang katotohanan ng mga bagay. Pera talaga. Pera talaga. Yeah, pondo. Ayun lang. Pag walang pondo. Okay. Ilang verse tayo? 1 to 2. 1 to 2 lang. Okay. Ito na. Simulan na po tayo sa Ephesians. Maganda daw. Okay. Para sa mga kapatid dyan sa Ephesus, mga pinili ng Diyos at tapat kay Hesukristo, kamusta kayo dyan? Sana maayos ang lagay nyo at nararamdaman nyo na sobrang mabait ang Diyos na Ama natin. Okay. At ang ating Panginoong si Hesukristo. Galing ito kay Paul, pinili ng Diyos para maging apostol ni Hesukristo. Okay. So, as usual, yung umpisa natin is nag-greet si Paul sa mga taga-Ephesus. However, mapapansin natin mas maikli ito kumpara sa greetings niya sa ibang churches.
The idea might be, Very brief lang. the idea might be itong letter na to is gustong i-circulate ni Paul sa lahat ng churches sa Ephesus. So, kumbaga, may mga bayan-bayan pa siguro doon sa Ephesus na gustong pagdalhan ng letter. Pag nga inaral natin yung part na tawag dito, may mga ancient manuscript daw na blanco yung words na in Ephesus. Ang nakalagay lang ay Paul's, tawag dito, to the saints who are in, tas nakablanko daw yung in Ephesus. Hindi daw nakalagay yung in Ephesus. Most probably, ang goal dito ay hindi lang para sa Ephesus itong in letter general. na to. So, in general. So, pwede sigurong in kabanatuan. Pwede siguro nating i-personalize na ganun. Kasi kapag inaral mo rin naman ito, applicable ito kahit, mamaya, pag ano natin, at through the course of time, napaka-applicable din niya kahit sa church, kahit sa bahay, applicable. Lalo na pag tumuntong na tayo sa Ephesians chapter 5, tsaka sa chapter 6, about sa mag-asawa, about sa employer, about sa employee. Yung mga otemple, Di ba? Sa anak, sa magulang. So, guide siya sa lahat ng facets ng relationship ng isang tao. Ngayon, sabi dito is, to the saints who are in Ephesus. So, ginamit na naman yung saints. So, pag sinabing santo, hindi to patay. Kumbaga, ito yung mga Kristiyanong buhay na mananampalataya. Ayan. Ngayon, sabi dito, grace to you and peace from God. Lagi namang ganun Grace and peace. Grace is undeserved favor, unmerited favor, and empowerment. Peace naman is yung wellness and wholeness natin in all areas ng buhay natin. So, ibig sabihin, gusto tayong mabless ng Diyos sa lahat ng area ng buhay natin. And at the same time, gusto ng Diyos na okay tayo sa ating relasyon sa Kanya. No. Kaya ang umpisa nung letter niya, grace and peace. By the way, nung sinulat itong Ephesus, nakakulong din si Paul. Kung paano nakakulong din siya nung sinulat niya yung Philippians. So, kumbaga, may mga similarities din doon sa mga epistles niya nung siya ay nakakulong. Kumbaga, encouragement din yung kanyang mga letter. Ayun lang. Hindi yung piyansahan nyo naman ko. Okay, next. 3-6. Makayari yata natin, sir Hindi, kalahati lang. Hindi ba? Magpasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ. Dahil connected na tayo kay Christ. Blines niya tayo ng lahat ng klaseng spiritual blessings na galing sa langit. Bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, pinili na niya tayo na maging Kanya para maging banal tayo at malinis sa harapan niya. Dahil sa pagmamahal niya, nag-decide na ang Diyos na ituring tayong mga anak niya dahil kay Jesus Christ. Ito talaga ang gusto niyang mangyari. Sa pina-experience sa atin ng Diyos ang pambihirang kabaitan niya na binigay sa atin ng walang bayad sa tulong ng minamahal niyang anak. Kaya dapat lang napurihin natin ang Diyos. Okay. Yung pagbanggit dito ng blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, ibig sabihin nito is pagpuri ng mayroong pag-ibig or praise with worshiping love. So, ibig sabihin, in the sense of recognizing His glory and honor and goodness. Why? Because sa totoo lang, binless naman na tayo ni God ng maraming bagay. Pero ang pinakamahalaga doon sa lahat ng blessing na yon is spiritual. Kung sa Old Testament, ang manifestation ng blessing ni God is material, dito sa New Testament, ang talagang dapat i-pursue ng isang Kristiyano is spiritual blessing. Kasi laging ginagamit na yung promotion daw is galing kay Lord. Kaso nga lang, kung yung mga promotion na yon ay binubulag tayo doon sa purpose na mas lumapit tayo at maging malapit sa Diyos, hindi galing sa ano. Baka hindi na. Hindi yung hindi yung parang last na statement ko doon nung in-interview ako sa Count Your Blessings. Okay. Ano ba yun, sir?
Ba't kailangan madiin yung count your blessings? Okay, sige. Hey! Hindi, so, yun yung dulo na ang totoong yun naman talaga sa totoong pagpapala. Ay ang kaligtasan. Though hindi naman tayo sinungaling na masaya na yun. Na maganda yun. Marami tayong material blessing. Pero ang problema nga niyan, kasi nga, may napakita ka akong post sa FB hindi ba nare-realize ng karamihan ng maraming mga prosperity preachers na ang kanilang ino-offer sa kanilang mga miyembro ay yun ding ino-offer ni Satanas kay Jesus. Nung sa Matthew 4. Kaya kailangan 3 ba? Matthew chapter 4. Kasi 4. Yung man shall not live on bread alone. Matthew 4:4. So, yung i-baptize. Yung nag-wilderness siya, di ba? 40 days. Ngayon, naman. Di ba? Ngayon, pag mas madali mo itong maiintindihan na medyo walang saysay yung material wealth and blessing kapag may mental health issue and problem ka. Ayan. Ito may tatanong lang ako, sir. Kasi ako kasi, yung realidad sa buhay ko, parang hindi ko masyadong, ewan ko kung tama pero hindi ko masyadong ina-account o ibinibilang yung material blessing na blessing talaga. Ako naman, ewan ko kung tama yun o mali yun o okay bang mindset yun. Tamang mindset yan in a sense na hindi tayo attached sa mga temporal at material na bagay. Oo, tama. Pero kumbaga, wag lang tayong sobrang extreme na parang, walang point yan. Hindi. Si God is pwede pa rin naman. Yes, of course. Isipin mo. Parang ganito, sir. Kunyari, magpapa-play ka, magpapa-promote ka, tapos, ang sasabihin, ay hindi, si Lord na ang bahala. Parang may mga, alam mo yung mga Christian, may ganong, parang, ay hindi, si kay Lord tayo aasa. Yung mga ganong. Okay yung ganon na kay Lord na ka-aasa. It is because, talagang nasubukan mo naman na siya before na pinagpilitan mo yung sarili mo, hindi naman talaga nag-work. Kaya ka nag-surrender sa kanyang will. Pero yung sinasabi mo lang na kay Lord ka umasa para lang spiritual yung dating mo. Yeah. Wag ganun. Okay. Parang mag-abroad ako dahil sabi ni Lord. Parang. Ako, bago ko dumating sa ganung point, I would be honest na gigil ako maghanap ng work nung unang year na umuwi ako dito. Kasi, paubos na yung pera kong Ipon allowance mo. Actually, hindi ko naman inuwi yung galing doon. Ang inipon ko lang, ang ginalaw ko lang yung last salary ko na doon sa pinagtrabaho ko na nakasave doon sa bangko. So, yung ginalaw ko. Nasa id muntik nang masaid. Hindi, nasa id talaga. Dahil ang tagal mo pa bago sumweldo. Tapos tandaan mo yung 3 ata. Tapos tandaan mo yung $100 na biglang nawala sa wallet ko. Pero feeling ko naibayad ko. Kala ko $100. Kaengot. Talaga? Sayang. Hindi ko matandaan kung nakuha ba, nalaglag ba, o... Ano daw yun? Sabi ng mga matatanda. Yun yung pauna. Hindi, sa akin lang naman. Para daw hindi ka mamalasin. Mamalasin ka muna bago ka... Yun yung mga paniniwala. Pero hindi rin ako naniniwala doon kasi parang meron ako nakausap minsan. Parang ayaw niya sobrang magsaya kasi ang kasunod daw nun kalungkutan. Sabi ko, hindi ka ako biblical yan. Bakit pa sinabi na yung buhay na isang Kristiyano ay pasikat ng pasikat na tulad ng isang araw sa katanghaliang tapat? Hindi tama na motivation natin na ayaw nating maging masaya o magsaya kung may reason naman magsaya dahil ang kasunod nun is kalungkutan. Sabi, hindi mo nalasap yung kasalukuyan? Yun nga dahil nag-aalala ka. At saka ang point nun, ang motivation mo ay fear. Ang motivation, parang si Job, ay baka nagkasala yung mga anak ko kaya pagsiserban ko ng, ang tawag dito, pagkakatay ko sila para mag-offer kay God. Baka kasi habang nung nakainom sila, na-curse nila si God. So, kumbaga, though maganda yung intention mo, hindi ganun ang mindset supposedly ng isang Kristiyano. Kasi, baka along the way, nakaka-discourage ka pa ng ibang tao na meron talagang joy in the Lord despite noong mga problems nila. Now, going back doon sa pagiging blessed, wag din nating i-demonize yung material blessing na extreme. Kasi even sa prayer, give us this day
our daily bread. So, kumbaga, nanghihingi tayo ng ang mga blessing or even ng mga pangailangan natin araw-araw. And pwede Yun rin, naman kasi ang kadalasan natin na inilalagay sa blessing. Kung may salain lang ng blessing, ang mga nilalagay natin dyan, yung more on sa material. oo, totoo naman Yun din. naman na nakikita kasi. Minsan hindi nakikita yung spiritual side. Ang iniingatan lang natin is wag maging mas mahalaga yung material blessing o yung pagpurso sa material blessing compare sa pagpurso sa spiritual blessing. Oo, kasi nga, naging uso yan noong mga panahon na ngayon dahil nga sa prosperity gospel. Di ba? Umuso yan. So kapag Christian ka, payaman tayo, mga kotse, mga bay. Nakita mo naman sila Paul, sila Jesus. Wag lang yun ang maging basis. Di ba? Kasi kung ganun yung basis, may nakalimutan atang magsabi kay Paul. Oo. So si Paul, hindi naman niya in-emphasize yung i-receive mo yung car. I-declare mo. Parang wala namang ganong doctrine. Wala naman talaga. No. Naman talaga. Kasi pero ngayon, tinuturo kasi nila yun parang dahil you are God's workmanship, you are created in God's image. Kaya nga mas lumaki yung ego ng tao in the name of Jesus, pero hindi naman talaga si Jesus yung na-amplify. Oo, parang, huwag mo sabihin wala kang pena. You declare it. Yung ego ang na-amplify. Pero alam mo, meron akong narinig na same teaching. Okay. Pero hindi Christian. Pero same concept. Okay. Pero universe. Gets mo? Parang lahat ng sabihin mo sa universe, babalik sa yung mga kunwari manifesting. Yeah. Hindi siya biblical. Oo. Sabi nga it is a heretic na katuruan na galing sa Marcionism. Oo. Yung Marcionism, may mga similar na style din yan sa kung paano daw si Ed Lapis according dun sa nabasa ko. Tapos merong duality si God na para kasing iba yung parang iba daw yung Old Testament God siya sa New Testament God. Kaya medyo na twist Basta ang point lang dito is yung material blessing kasama yan. Pero hindi na doon dapat nakatuon yung ating isip palagi. Kasi nakalagay yan sa sa Philippians 4 verse 8, whatever that is true, yung pure, lovely, praiseworthy, di ba? Doon mo daw iset yung mind mo sa mga ganong bagay. Think about those things. Set your mind on things above. So, doon pa lang, makikita natin na hindi mali ang material blessing, pero mas i-prioritize and i-pursue natin at pahalagahan yung spiritual blessing. Kasi alam mo yung kung paano namuhay yung mga Christian before, 'di ba? Talagang to preach the gospel. Tapos para lang mag-survive, kumain, hindi para magkamal ng kayamanan. Para ma-advance lang nila gospel. Parang hindi masyadong Minsan yan pa yung nagiging mitsa ng minsan yan pa yung pag-aawain ng pamilya mo, yung material na blessing. Dami na mamatay dyan. Dami mga kaso dyan. Sa mga lupa. But then again, hindi rin naman dapat na maging mindset natin ay maging irresponsable sa pamilya. Hindi, mamatay rin naman tayo. Yun yung tamang balanse, no? Yung iba sasabi, hindi, dati naman sila, ba't kailangan pa mag-aral? Huwag namang ganun ka-extreme. Kunwari, may pamilya ka na. Pabigat. Yun nga yung point. Ganun yung ginawa ni San Pablo na naging tent maker siya para walang masabi yung mga taga-Corinth. Although, pwede naman sana siyang tumanggap ng wages. Ang ginagawa nga niya, tinatanggap nga niya, pinangtutulong pa niya. So, makikita natin na si Paul, hindi siya corrupt nung material blessing. Ayan, mga pastor, makapagsalita lang ng kaunti, feeling mo, hirap na hirap sa ginawa. Ang ayoko pa minsan is yung kunwari, mag-resign ka na lang, o kaya makipaghiwalay ka. Yung ang casual mag-advise ng ganun. Not thinking na mag-resign ka na lang, tapos mag-full-time ka, ganun. Yung may mga ganun. Bakit? Paano tayo mabuhay? Faith. By faith. Paano yun? Paano yung ganun? Tandaan natin na ang isang tao na hindi kaya mag-provide sa sarili niyang family is worse than an unbeliever at nag-deny ng kanyang faith. Huwag natin i-neglect yung verse din na yun. Yes. Saka hindi lahat kinol mag-full-time din naman. Yes, lahat tayo full-time Christian. Missionary. Okay. Pero kumbaga yung full-time evangelist is
mas flexible yung mga tinawag talaga doon compared doon sa mga, kunwari, meron talagang craft. Ibig sabihin, mas malaya yung mga tao na yon. Kumbaga, hindi lahat is tinawag maging, kunwari, pastor. Ikaw, Hindi sir, lahat. talagang teacher ka. Oo, kasi, Yung sa ngayon na kasalukuyan mo. so far, kasi, hindi lang sa, ang heart ko kasi is, gusto ko yung susunod na generation is mas magaling na mga teacher, mas magaling na mga scientists. Ako naniniwala ako, sir, sa akin to. Naniniwala ako that the tawag dito, the new generation will surpass talaga yung previous. Ako naniniwala ako doon. Ako iba na may take ko. Pero similar doon ng bahagya. Dapat talagang yung susunod na generation is isurpass niya yung nauna. Okay. Kasi, ano ang magiging future after Kung nila? pa-degrade, di ba? Kung pa-degrade. Kaya nga sinasabi sa mga estudyante ko, hindi ako na-insecure kapag one day mas magaling kayo sa akin. That is the goal. Sabi ko dun sa mga estudyante ko. So, hindi, ba't ba? Nice. Hindi kasi, pag hindi ganun ang tingin mo, pagdadamutan mo yung estudyante mo, kasi baka maging mas magaling na sa'yo. Hindi ka mag-all out. No, hindi mo ibibigay lahat nung alam mo sa estudyante mo kasi meron kang insecurity na baka madaig ka. So what? Kung mas magaling siya compare sa age mo, ay compare noong nandun ka sa age nila, o di better. Ibig sabihin, may nangyayari sa mga anime, laging mas magaling yung apprentice pag nagkataon. No slave is better than his master. It's pertaining kay Christ at sa mga disciple. It's also pertaining dun sa wisdom na meron yung talagang discipler dun sa disciple. However, pagdating dun sa mga practical na mga bagay, the goal is better yung susunod na generation. Ngayon, kung meron tayong attitude na pagdadamutan natin yung susunod na generation, parang pinarurusahan mo na yung generation after them dahil dun sa yun yung Tama. Kaya kumbaga, wag kang damot. Hindi kumbaga wag kang ma-insecure. Hindi kaya nga kunwari madali sa akin na sir, pwede bang ako na lang sa ganito, sa ganyan. Madali sa akin bitawan yung ganung bagay kasi the goal is merong kailangan mas magaling or sabihin natin maganda, sir, yung heart mo. Kasi ako, may mga kilala ako na, alam mo yung may edad na, parang kailangan na nilang ipasa yung mga trabaho, ayaw pa. Kasi nga, they want to feel relevant. They want to, kahit na, alam mo yun, kahit na, eto na yun. Alam mo, para mawala yung ganong feeling mo, alamin mo lang yung role mo sa edad mo sa timeline. Ayun. Mentor ka na eh. Minsan parang kailangan lahat naman tayo relevant on a particular role eh. Kunwari, pagdating mo ng mga 30 to 40s, ito ka na, nag-handle ka na ng mas bata. Pagdating ng 40 to retirement, pinaprepare mo na yung sarili mo sa, sa old age talaga. O pagdating naman ng retirement age mo, kumbaga, ilulugar mo lang. Tama yan, sir, kasi nasa pinag-aaralan namin sa social work yan. Di ba may yung stages of life. Kasi ang mangyari sa'yo, pag nandun ka sa frustration level or side ng stage edad mo, wala ka na sa lugar, wala ka pa sa edad. Wala ka na sa lugar, wala ka pa sa edad. Tapos, you will always feel na parang disappointed kasi sa achievement o ganito, ganyan. Di ba nga, madalas natin example, alam mo, okay lang sana yan kung high school pa siya. Pero, di ba, kanyari, may nagpapakyut. 40 anyos. Diba? Ilulugar mo lang. Okay yan kung high school eh. Kunyari, mga tampong bukid. Kunwari sa estudyante, may mga nagpapakyut-pakyut na ganon. Okay, lalala ang problema. Pero sasabi ko lang, maging responsible. Kaya tinanong kita, nasa mo ba magpakyut? Ano yung sinagot ko? Di ba? Sagot ko naman sa isang tao na nakita yung sarili niya na hindi naman objectively pleasing physically, doon tayo sa ibang area Grabe naman yung pagiging humble, sir. Hindi, Brad. Pag wala kasi nag-encourage sa'yo. Noon. Oo, kailangan mo i-encourage yung sarili. Pero kasi ako, dati halo. Naging kwentuhan na lang Pero okay lang. Nung bata ka kasi, di ba? Mataba ka nun. So, may bullying. Meron ding commend. May bullying. Doon na-experience ko yun ng elementary at high school. Alam mo ba, dito ko napagtanto, sa lalaki kasi, ang bullying, open.
Oh, Mga kaibigan mo. yes. Magbubulihan kayo. Pare, teacher pa nga pangit ang ilong mo. Pare, ang payat mo. Pare, classmate ang ko, taba teacher. mo. Pare, wala kang leeg. Pare, pilay. Alam mo ba yung mga tipong below the belt? Pero magkakaibigan kayo? Yung awkward ka talaga. Ayun. So parang siguro dahil sa ganun, mga kaibigan ko, nahasa. Siguro, ewan ko sa mga female, pero bilang lalaki, sa surroundings ko, yun yung customs. Okay. So baka parang dahil doon, parang nasanay ako. Di ako masyadong offend na. Pero sa babae kasi, ang napansin ko lang, obserbasyon, di ko alam kung totoo to sa lahat, pero pinupuri natin kahit hindi ka puri-puri. Kaya sila, nagpupurihan sila. Kahit hindi naman kapuri-puri. Kasi parang sila, bihira silang mag-okrayan. Parang gano'n. Kasi sila, pero depende rin. Kasi sila, sa mundo ko lang mas expressive kasi sa ganon yung babae. So, meaning to say, mas open sila sa ganon. Sa lalaki kasi, merong toxic masculinity na tinatawag na mahina ka kapag umiyak ka, mahina ka kapag merong problema ka. So, kumbaga, maintindihan mo rin na mali rin naman kasi yung paglalagay ng pressure sa kalalakihan. Kaya nga mas mataas ang risk ng mental health problem sa lalaki. Okay? At underreported yung mga abuses na patungkol sa lalaki. Kasi, kumbaga, you will deem weak kasi may ganong stigma eh. However, though totoo naman na sometimes nahahasa because of those experiences, may mga iba nalalaglag doon. Tayo that we have learned better, wag nating deliberately iparanas yon sa susunod na generation. So, kumbaga, sinasabi natin, we should know better. Hindi rin natin bebabyhin yung susunod na generation. Okay? Hindi i-spoil. No, hindi rin naman natin i-spoil. Pero wag sa atin manggaling yung pambubuli. Wag sa atin manggaling yung pagiging toxic masculine sa ibang bata or sa ibang lalaki. Yun naman ang point doon. Yung mga trauma na meron tayo sa kabataan natin, wag nating ipasa sa kanila. Pasa kasi, no? Lagi namang sinisisi ng older generation na basa ko to, merong documentary dito eh. Laging sinisisi nung older generation yung newer generation. So, kunwari, yung makapal yung lipstick o yung makeup, sinisisi ng older generation na pakawala daw, mga ganyan. Tapos yung TV, demonic daw yan. O tayo, ano nangyari? Sinisisi naman natin yung susunod na generation na mas disrespectful, apathetic. Huwag ka mag-alala. Pag tumanda sila, sisisihin din nila yung pero iba talaga ang kabataan ngayon. Di ba laging ganon? Pero hindi ba natin... Alam mo ba, sir? Teka lang, ipapunch ko lang. Pero hindi ba natin hindi ba natin kino-consider na malaki ang factor natin ba't sila humantong doon? Kasi tayo na unang generation. Bakit hindi natin sila pin-repair doon sa ganung path? Responsibility natin. And accountability. Sige, yung sa'yo. Hindi, wala lang to. Nung araw, si Elvis Presley, demonic ang music daw niya. Kasi kakaiba eh. Kakaiba. Pero syempre ngayon, classic, di ba? Okay. Pero before, kaya ako sa music, medyo wide ang aking scope. Okay. Hindi ko, kasi may mga tao din na sinabing, maingay demonic. Okay. Tahimik ko. Okay, parang may stigma kapag sa mga genre no? Pero nung araw, demonic Mike. Di ba? Demonic si Elvis Presley. Kahit yung sa yung sa pag-cater ng may mental health issues and problems dati, ang tingin ko parang lack of faith or parang nadidemonize. Ngayon kasi parang open na-open siya no? Parang may ganun pala talaga. Alamin mo kasi yung source ng stress nila tsaka yung source ng nila nung triggers or mental health problem. Dati kasi wala pa, hindi na dissect yan basta pag problema lang, balisa lang. Dati kasi we are intuitively dismissive. Hindi, wala yan. So, dinidismiss natin yung ganun. Nasa isip mo lang yan. Ito talaga namang nasa isip. Sakit sa isip yun. Sige. Pagka ganun, tinatanong ko kung yung kausap ko is a believer o hindi. Pag believer... Para alam mo para i-address. Pag believer, sinasabi ko yung mga ganitong bagay, yung mga spiritual principle. Pag hindi believer, sasabihin ko yung ganun din, practical na mga bagay, pero sa bandang dulo ko yung importance ng spiritual aspect. Kasi, hindi rin naman nila ako pwedeng barahin na, hindi kasi sir,
sabihin, atheist ako, agnostic ako eh. Sabi ko lang sa kanila, remember na merong ika-8 na aspect ang tao, spiritual. If i-ignore mo yan, it will also affect you. So, hindi mo siya pwede ignore na hindi mahalaga yan. No, it actually affects you because it's part of your self. Kaya, naalala ko na naman si Rosemar. Bakit? Dahil daw meron siyang Rosemar. understanding of self, tapos sinagot niya yung question, ano yung pangalan ni Rizal. Tapos may nag-comment, ano ang connection ng understanding self or understanding human philosophy? Basta parang gano'n. Actually, yung lives and works of Rizal, yun ang mas proper siguro na subject o kaya yung autobiography ni Rizal. Kasi tanong ano ang kompleto pangalan ni Rizal? Jose Tasio Mercado Alonso y Realonda. Bisado ni Sir, ano ka, Abi? Wala mo, ha? Hindi. Ano naman yan? Brad, yun yung common na question. Brad, kasi yun na may common na question sa Wala na, nakalimutan ko na yan. Pero nasa batas kasi yun. Yung El Pelebus Temisio, Ngayon, Okay. sir, eto, to continue, nakita natin dito yung parang na-explain dito ng Pagya, yung doctrine ng predestination. Yes. Tama ba, sir? Sabi dito is, Ikaw naniniwala ka ba dun, sir? kasi Okay, Kung ano ba hindi ako- muna yun? Ano ba muna pala pag yan? sinabing predestination, alam na ni God kung sino yung mga masisave Actually, sa simula pa controversial lang. topic nga ito eh. Though ang predestination may cast a shadow sa ibang tao, hindi yun ang purpose na pinili tayo ng Diyos. Ang purpose no light is not to cast shadow but to guide us papunta sa kabanalan. Okay, ganito kasi yun. Parang ang sinasabi nila, ay ganun ba? So, ang Diyos pala, may pinili na nung una pa lang. Di ba? Kung pinapanganak, alam na niya kung sino ililigtas niya. Para saan pa to? Okay. Para saan, isa lamang pala akong tauhan sa kanyang okay. play. So if you think that way at hindi ka niya pinili, why bother? Ba't nababother ka? So meaning to say, dyan pa lang sa statement na yan, it is as if na hindi ka naman talaga nga pinili. Ayun. Kasi yung approach mo dun sa hindi ka pinili, you act as if hindi ka nga talaga pinili. So why bother? Pero, hindi yan ang response ng isang tao na talagang eager siya. Pero meron bang magagawa? May balanse kasi dyan. Yeah. Kasi may predestination, tapos merong responsibilidad din tayo. Oo, yung... Parang, kasi totoo naman na hindi natin Ay, pinili. pinasa mo ba yung enduring word? Pinasa mo ba? Diba? Okay. Diba? Pinili, merong pinili ang merong, ano tawag dito? Sige, kaya mo yan. Pinili natin ng Diyos. May ganun eh. Pero hindi daw. Ang Diyos ang pumili sa atin. Si God kasi hindi pumipili ng tao according sa kanyang whim or kapritsyohan. Hindi siya random pumili. Meron Sampling, siyang divine ang purpose ni God sa pagpili niya. Pero again, hindi dahil sa sariling goodness natin, kundi dahil sa wisdom niya. So, nung pinili na tayo, meron siyang grand purpose na inorchestrate doon. Unfair ba si God? Dahil meron siyang pinili, meron siyang hindi pinili. Ang unfair kay God is yung actually unfairly good is bakit meron pa siyang pinili? Pwede naman wala na. Wicked naman evil naman kasi tayo lahat. Pero may verse din naman na nagsasabi na God is patient. Yeah. At ayaw din niya na mapahamak. Tsaka, Anong version, sir? Yung... Hindi ko kabisado yung verse na hindi gusto ng Diyos. Yung slowness ni God is hindi talaga slowness, kundi patience. Na hindi niya desire na may mapahama, kundi gusto niya bigyan yung chance na sana lahat masave. Sana lahat masave. Kaso nga lang, hindi lahat is nag-respond. Ang take ko dyan, sir, is syempre si God is all-knowing. Yes. At hindi siya bound ng time. Yes. So tayo kasi meron tayong element ng time na parang pinili ng Diyos nung una. Si God, walang una. Walang huli. Siya yun eh. Ang hindi kasi natin makuha kay God is we are trying to give God yung nature
na wala naman sa kanya or sabihin natin na hindi pang kanya. For example, saan galing si God? Eternal nga siya eh. Okay, so, ganito. ganun. Sige. Itong magandang nakita kong pambalanse dyan. Kasi ako naniniwala ako Hindi, sa predestination. Hindi, ito nga ang balanse nga dyan. Yung, kasi bigla mong inano yung ano. Since the time of John the Baptist, the kingdom of heaven is suffering violence and violent men take it by force. So, meron tayong dalawa na example na kung saan pinagpilitan nila yung sarili nila sa kingdom ng heaven. Okay. Yung una is yung isang Syrophoenician woman na sabi niya, hindi ako naparito para sa mga aso o hindi ako naparito. Jesus, diba? Parang Pero hindi siya na-offend. Sabi niya, sige, even the dog eats the crumb that falls at the master's table. So sige. Kumbaga, parang sinabi ni Jesus sa kanya in a way na, oy, hindi ka kasama sa mga pinili na Israel. Hindi kasama sa mga children of Israel. Hindi ka Israel eh. So, hindi ka kasama sa mga predestined. Parang ganun eh. Hindi kasama sa pinili. Though hindi niya directly sinabi yan. hindi directly. Parang ganun, ano. Pero yung babae. Pero tandaan mo na yung babae na yun, ano sabi? even the dog eats the crumbs. Kasi parang may insult pa eh. Di ba? Parang aso eh. Parang ang turing sa kanya, aso eh. Hindi nababagay. Parang ang pinoint out kasi ni Jesus dito, yung bread ay ibinibigay sa mga children. Parang hindi siya proper na ikasa, hindi children ng Israel. Yung aso kasi ay pang-insulto. Though sa verse na yon ang pinakaano kasi is, it's not good na ikas itong tinapay sa hindi children ng Israel. Sa ibang ano yung may dog eh. Kasi ang point lang doon is, kahit na, sabi niya, kahit na, di ba yung aso, mumuna lang. Kinakain naman yung mugmog na, So, na-impress si Christ doon sa bagay na yun. Ngayon, akala natin, hindi predestined yung babae niya, tapos naipilit niya yung sarili niya. Actually, in the long run, marirealize mo na hindi. Even before the foundation ng earth, talagang tinawag na rin niya yung babae na yun. We might not know the answer, we might not know the reason, pero eventually, malaman mo na pinili din siya. Sino pa? Yung yung inagasan ng dugo. Di ba, mahawakan ko lang tong laylayan. Yung din, Roman centurion. So, kumbaga, pag inisip, pag talagang kinwalify mo yung sarili mo, inalay mo yung sarili mo kay God, ang tanong, saan ang galing yung desire na yun? Kaya ang sabi, if today, di ba? If you hear His voice, do not harden your hearts. Yun! So, kumbaga, kapag hinarden mo heart mo, talo ka. Baka hindi ka nga tinawag. Kasi ang sinabi ng Panginoong Yesus sa Juan Gis, di ba? Ang tupa. Diba? Knows His voice. And obeys. Dinig nila. Kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. At isa pa, in a general sense, no? Mga tayo, hentil. Di man tayo pinili. Di man tayo Israelite. Di ba? Kaso tandaan natin na yung mga Israelite, bago sila piliin, Gentile din naman yan. Dahil wala pa namang concept ng Israelite nun eh. Kaya lang sila naging special dahil sa covenant. At kanino ba pinangalan yung Israel? Di ba kay Jacob? Jacob. Israel na ba agad si Abraham? Israel na ba agad si Isaac? But then, sila yung talagang tunay na bayan ng Israel. So, kumbaga, hindi siya, ang pagiging Israelita ay hindi lang by physical or by blood, kundi yung espiritu. Kaya nga sabi doon, ang totoong children ni Abraham is yung children by faith. Kasi sabi ni Jesus, even sa mga bato na to, kaya daw niyang mag-create, kaya ni God na mag-create ng children ni Abraham. So again, yung pagpili is kay God. Buti nga siya pumili eh. Kasi pag tayo pumili, mali, sihin pa tayo. And then sabi dito, is napakahalaga na yung purpose natin is according sa love. Okay, binanggit na ba dito yung love? Ayan o. That we should be holy and without blame before Him in love. Tandaan natin na yung whole concept ng law and prophet is na-fulfill dahil sa love natin sa isa't isa. We carry each other's burden. So sana, yung motivation natin is yung pag-ibig natin sa isa't isa. Last one is
si God, hindi tayo yung explanation. Hindi tayo binless ni God tapos kulang. Okay. Binigay ni God yung binless tayo ni God ng buo. It so happened na kunwari, may inggit tayo bakit siya may freedom na talaga, totally makikita mo free na siya sa ganitong sin. It is because pinursu niya talaga. Talagang magic yun. Tsaka talagang inangkin niya yung blessing na sinabi ni God sa kanya. So yung iba kaya maaaring minsan defeated pa rin sa sin. Okay. Is hindi pa natin totally inaangkin yung dineclare sa atin ni Christ. Fully surrendered. Yeah. Pwedeng hindi pa rin natin fully nare-realize, diba, na hindi na natin master yung kasalanan. Okay, 7. Okay, 7 to 8. Alright. Sinacrifice ni Christ ang dugo at buhay niya para iligtas tayo. Okay. Ibig sabihin, pinatawad na ang mga kasalanan natin. Okay. Grabe. Sobrang bait ng Diyos. Sobra-sobra ang kabaitan niya sa atin. Dahil talagang matalino at marunong ang Diyos. Okay. Hanggang 8 ba? Hanggang 8. 7, 8. Ngayon, tandaan natin kasi yung iba mystical Yung literal na dugo ni Christ daw yung naglinis sa atin Yung sinabi dito na dugo ni Christ, ibig sabihin yung pagkamatay ni Christ. Ulitin natin hindi yung buhay niya ang nag-redeem actually sa atin. Hindi red blood cells. Actually, hindi rin yung buhay niya. Kundi kamatayan niya, which is yung blood. Hindi rin yung pag-ibig niya, kundi yung kamatayan pa rin niya. Though, ang naging motivation niya para magawa yun is yung pag-ibig niya. Though, yung pagiging modelo niya sa atin at saka kung paano maging Christ-like is sa buhay niya. Yung kamatayan pa rin niya ang nagselyo ng ating kaligtasan. And so be it, after nun, is yung manifestation ng Holy Spirit sa buhay natin. Yun yung pinaka irremovable na letter sa buhay natin na nasa atin ang Diyos. Yung pag-ano sa atin ng Holy Spirit. Another is, according to the riches of His grace. So, ibig sabihin, hindi maliit na bagay na niligtas at pinatawad tayo ni Christ nung siya ay ipinako sa krus. Yun ay malaking bagay. Hindi siya casual na krus na sinusuot na accessory. Hindi rin siya hikaw na isinusuot sa tenga. Pero okay lang sa'yo yan, mag-pendant ka ng cross. Sa akin, ala namang problema. Pero, ayaw mo lang mag-appear religious. Parang may ganun ka ba? Yeah, actually. Tsaka yung pangalawa is, ang kailangan nating isuot is yung full armor ni God. Pwede yung kung gusto mo ma-remind ka or kung ano man. Mas naniniwala ako sa what is... Saka hindi ka mahilig sa mga accessories Meron naman. Relo. Hindi mo lang ako naabutan nung college. Kagat na dami. Talaga. Ano? May kwintas ba ako nun? Ano? Na may parang ipin ng ano. Pero ano lang yun. Parang effect lang yun na ano. Hindi talaga ipin ng ano. May mga kwintas ako nun. Nang di ko lang tinry hikaw. Kahit picture. Ha? Wag na. Cringe. So, kumbaga. Ako din So, kumbaga, ang tawag dito, as you grow older, nakikita mo na what is essential is invisible to the eye. So, mas mahalagahan mo yung humility. Dati nga mas nagigilasan ako sa maraming achievement Ngayon, mas nagigilasan ka na sa isang tao na powerful, matalino, pero they have self-control. Yun na ang ano sa akin. Parang John Wick. Oo, yun na yung image sa akin ng ano na tao na powerful yung merong self-control. Yung hindi kaya mag-manage kaya ako na-amaze sa ganon. Yung hindi ma-flex. No? Kaya ako na-amaze sa ganon kasi kunwari sa temper, minsan ano ako dun talo ako dun yung minsan may anger ako kasama sa personalidad mo. I don't want to put it na kasama yon sa personalidad ko. Kung ang magiging reason lang is i-excuse ko yung mga mali sa buhay ko. So, kumbaga, ayoko siyang ilagay as personality. Hindi naman, not in a false, humble way. Alam mo na meron pa tayo tatama
sa ating pamumuhay. Kasi minsan yung mga iba excuse yun no? Yun nga. Hindi, personality ko lang to. Ayokong Kasi dumating sa ganun. Bilog ang mukha ko, kaya to personality ko. Square ang mukha ko. O ako hindi ka madaming jury dyan May ito nga Meron nga pag mataba, mabait Totoo nga. May endomorphic chena Noong elementary ako, mataba ako, maitim. Bilog. Hindi ako mabait. No. So, ngayon na lang. May estudyante nagtanong sa akin, hindi rin. May estudyante sa akin, one time nga, sinabi ko sa mga estudyante ko, if I have to appear, kasi disciplinarian ako if I have to appear demonic, para lang wag niyong daanan itong path na to, I would do it. Ibig sabihin, ang point ko doon, hindi naman literal na demon. Ang point ko is, kung kinailangan ko maging masungit o minsan is hurtful, para lang kayo, mai-ready kayo sa susunod na yugto ng buhay nyo, I will do it. John, may tatanong na ako ba? Sorry, baka no problem. Pag nagtoto ka sa labas, anong kadalasang topic mo? Depende kung ano yung hinihingin topic. Kunyari, pag may mga, paano yung topic mo, kunyari sa gender and development, meron ka din? Meron din. Meron. Kaso nga lang, in a biblical sense. Okay. Irerespeto ko ng bahagya yung topic. Pero lagi kong iuuwi sa... lagi ko iuuwi. Pag ayoko yung topic, tumatanggi naman ako Sasabi kunyari, ko, yung parang human rights din, di ba? Yung parang kahalagahan. Yan. For example, may mga estudyante ko LGBTQ. Yan, ganyan. Sa mga rights nila, mga social rights nila, hindi ko sila... mga ganun. Actually, pinagtatanggol ko pa nga sila. Ayoko nang binubuli sila because of their gender or preference. Pero sabi ko sa kanila, pero pagdating ka ako ng spiritual stand, I am very sorry to say, eto ang stand ko dyan. Ngayon, tinanong ko sila, have you felt discriminated or have you been discriminated by me? Any point in your study here sa NES just because of your gender? Wala naman, sir. Hinumiliate ko ba kayo because of your gender? Hindi naman, sir. That's my point. Na kung social ang pag-uusapan natin, responsibility and anti-discrimination, kakampi nyo ako. Pero kapag spiritual side na, in a personal level, aware kayo kung ano yung stand ko. Kung papaanong kayo is meron kayong opinion on that sense, kailangan nyo ring tanggapin na meron din akong sariling opinion in that sense. At wag nyong sasabihin din na sino-shove ko to sa inyo. No. Because kung sino-shove ko to sa inyo, in the first place, hindi ko inalaw yan sa klase ko. Yun yung pino-point out ko lang doon. Balancing, no? Pati din yung sa gender roles. Just because may exemption sa group doesn't mean na yun na lahat. Tsaka sa Bible ka pa rin talaga babalik. Yan. Now, sabi dito is in all wisdom and prudence. So, ibig sabihin, si God, alam na niya yung mangyayari. Matalino. Dahil matalino at marunong ang Diyos. Sabi. Okay, 9 to 12. Alright. Ginusto niyang ipaalam sa atin ang sikretong plano na ginawa niya sa tulong ni Christ. Okay. Hanggang 12 ba to? Ito ang plano niya. Sa tamang panahon, pagsasama-samahin niya ang buong creation sa langit at sa lupa. At si Christ ang gagawin niyang pinakapinuno ng lahat. Ginagawa ng Diyos kung anong plinano niya, kaya inapoint niya si Christ at si Christ ang pumili sa amin. Kaya kaming mga unang umasa kay Christ, pinili kami para purihin ang kadakilaan ng Diyos. 12. Ang purpose kasi ni God is i-unite niya sa isang body or i-unite niya sa iisang, sabihin natin na congregation or kawan. Hindi, totoo. Yung both Jew and Gentile. Kaya nga, sama, no? Jew and Gentile. Ngayon, sabihin natin na may mga Jew na naging Christian. Pero Jew din sila. Hindi naman sila born-again Christian na denomination. Hindi rin sila Baptist. Kaya nga, it is very futile na sabihin mo na kami ang tamang relihiyon. Tapos, yung hindi umano sa amin is... Ngayon, may nakausap ako, wala naman daw ganun linya yung INC.
Kasi normally INC yung May binta ka na. okay. Magbibinta ka. Ngayon sabi kong ganon. Oo, talaga ba? Ngayon, nung may nakausap ako, sabi wala naman daw ganon sinasabi na actually, hindi naman daw lahat ng member doon is ligtas kung hindi ka namumuhay according sa... Sabi ko, yan ka kung statement na yan, kahit sino namang religion, yan naman ang sinasabi. Talaga naman, hindi naman lahat na nagsisimba is Kristiyano talaga. Kung paano hindi naman lahat ng pumasok sa garahe, naging kotse. Same principle. Ang point ko lang is, if kayo na nasa loob, hindi kayo masyadong aware na ganyan yung tingin nyo sa nasa labas, bakit hindi nyo itama? Kasi kung hanggang ngayon, ganyan pa rin yung imahin ninyo, there's something wrong. Sabi ko, there's something wrong. Okay? Kasi sir, hindi sila pupunta na. No. May kailangan kayong baguhin even sa way ng pagsasalita at pamumuhay nyo din. Kasi kung ganun ang perspective nila, ang tanong ko, sino ba ang wini-win nyo? Sino ba ang ine-evangelize nyo? Yung mga nasa loob o yung nasa labas? So, yung mga nasa labas. So, kailangan maipakita nyo talaga na hindi ganun yung sinasabi nyo na kung hindi nyo member is... Kasi, in the first place, si Ka Felix Manalo, hindi naman siya INC before eh. So, if hindi INC before is able na maging INC at sinasabi natin na tama yung religion nyo, di dapat tanggap nyo rin na meron ding ibang mga tao na pwedeng makakilala sa Diyos na hindi INC at hindi magme-member ng INC. Kasi napaka-illogical naman na hindi nga yung founder nyo hindi nga INC lagi eh. Yun. Tanggap nyo rin naman na sa Bible, according sa argument and discussions natin, na may mga tao na nakaakyat sa langit na hindi member. So, dun pa lang, hindi tayo magiging proud sa religion natin, kundi ang itataas lang talaga natin is si Christ. So, kumbaga, ang purpose ni Christ ay maging isa tayo. Pero kung dinidivide natin yung kawan because of our ego and pride, di ba, madalas ang linya pa nga, I'm proud to be, dapat nga, Pride Month nga eh, di ba, is sinful. Pride is a sin. Tapos yung pa yan, I'm proud of become a member of. Di ba wala nga ibang maitataas? O yun. Buti nga, ewan ko siguro, may nakapansin, yung evangelical mission nila, dati kasi capital E, capital V, capital M. So, kumbaga, para siyang ng Eduardo B. Manalo. Ngayon, yung karamihan sa nakikita ko, na, pantay-pantay na yung letter. Mas proper ka ako yung ganun. Though we have differences in our belief, okay, mas proper yung ganyan. It's an honor. Na hindi kayo nag-emphasize ng iba, maliban talaga kay Jesus. Though I am not agreeing with their doctrine. Yan. Para lang malinaw. Kasi hindi nila kinikilala si Christ bilang Diyos. So, kumbaga, si Christ gusto nilang i-gather both the Gentiles and the Jew, old, tsaka yung mga young, in one. So, yun naman yung purpose ni God. Last, 13 to 14. Yan kasi yung hati. 13 to 14. Bilis Alright. Kayo rin, nakakasama kayo sa mga pinili ng Diyos noong narinig nyo ang totoong mensahe. Ang gospel na nagligtas sa inyo. Naniwala kayo kay Christ, kaya niligyan kayo ng tatak. Yung Holy Spirit na pinangako niya. Yun ang katunayan na Diyos na Diyos na ang may-ari sa inyo. Ang Espiritu ang guarantee na tatanggapin natin ang promise ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Siguradong palalayain niya tayong lahat. Praise God. So, ano daw yung selyo na talagang merong future glory? Ano daw yung selyo na talagang merong sabihin nating new life? Ang selyo nun is yung Holy Spirit. Kasi, di ba sabi ng tao, hindi naman yan ganyan dati. Ngayon, tignan mo, Kasi binago na siya ng Diyos. So, dahil may nananahan sa kanyang spirito. Yeah, yun daw yung down payment or guarantee. Ganda, no? Yun yung parang stab niya. Sa pagtanggap ng ayuda. So, sabihin, alam natin may eternal glory kasi alam natin na may kumilos sa buhay natin at binago. Parang sinaya sa atin nung Sunday na
na hindi ka sa langit magpapakabanal. Dito pa lang, meron na. Oo. Dito pa lang, may espiritu ka na. Dito pa lang, sumasamba ka na. At ang buhay natin, Kiniklaim mo na. buhay natin dito sa lupa ay rehearsal natin patungong langit. Kung dito pala sa lupa, ayaw nating nagbasa ng Biblia. Dito sa lupa, ayaw nating umaawit ng papuri. Kung dito sa lupa, ayaw natin yung maging mabuting tao. Sa mga makadiyos na gawain. Oo. Maboboard ka pagdating sa langit kasi Puro ganun doon. magpakailanman, yun ang... Oh. So, kumbaga... maganda yun no? Magandang evangelistic na tool. Pwede mo sabihin. At yun din ay maaring ebidensya. Kunwari, mga ganung bagay, wala tayong sigla o wala tayong pag-ibig sa ganoon. Yun ay maaring ebidensya na baka hindi pa talaga nababago yung puso at kaisipan natin. Huwag naman sana na baka hindi pa tayo naboborn again. Yun ang medyo nakakatakot na katotohanan. Meron ako gustong sabihin O sabihin mo na. Nakalimutan ko. Ano ba yun? Yung unang Thessalonica. Hindi. Yung pupuksain ng apoy. Yung ganun ba? Warning kasi yun warning. Lang. Okay. Sabi ko nga dun sa patay, pwede ko sanang huwag na lang sabihin para okay na tayo. Pero wala. Winash down mo nung sinabi mo yan. Oo. Nawash down ba? Okay. Hindi naman. Ginawa mo lang accept. Ayun, ang espiritu ang guarantee na tatanggapin natin ang promise ng Diyos sa mundo niya. Yun. Ang tanong ko sa espiritu. Okay. Kasi di ba, may maraming mga misconception sa Holy Spirit. Yung pag mag-speak in tongues Pero daw. alam mo, isang malaking topic to Pwede nga isang episode No? Parang, kasi may mga kanta na Holy Spirit, fill up this place. May mga ganun di ba? So ano ba talaga? Yung Holy Spirit ba nasaan? Parang nasa loob ko ba? Nandyan ba? Ito ba tinatawag natin para bumaba? The Holy Spirit ganun, di ba? is in us, it is before us, it is beside us. Paano nga yun? Kunyari yung Holy Spirit, you are welcome here. Welcome here, Holy Spirit. Bakit ala ba siya sa'yo? Parang... nakakatakot yung fire fall down. Hindi, kasi judgment yun Pwede siguro, gumawa tayo special episode. Pwede naman. Sa in terms ng... pag dumating tayo sa ganung part. Though, may mga special, may mga naman na dyan, topic or panel discussion sila. John MacArthur yung Wildfire Conference nila. Maganda yun. Yes. Pero ang i-watch out natin na evidence na nasa atin yung Holy Spirit is yung fruit ng Holy Spirit. Yun talaga. Nananalaytay ba sa atin yung love hanggang dun sa self-control? Love, joy, peace. Okay. And let us be honest, if may mga area na parang matabang. Kasi at least alam natin kung ano yung dapat nating i-work out. Not according sa will natin, kundi according sa ano ba talaga yung promise ni God na transformation supposedly ng isang taong pinalaya sa kasalanan. Ayun. Yun lang. Yun lang ba? Okay. Parang nakakabitin, no? 1 hour na. Oo nga, 1 hour na pala nun Okay. Ano ba yan? Kasi, ano ba yung kanain ko? Di ba ako nagkape? Hindi, nagkwentuhan pa kasi. So, yun lang Okay. guys. Thank you. Okay, God bless. Goodbye.